Hi mga idol! Ako si Doc Doms. I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. And welcome to my channel. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga common na sakit sa mata na pwedeng makalabo ng paningin or makabulag. But before anything else, please hit that subscribe button and turn on that notification bell for more medical and eye contents. Tara, let's discuss. Una sa ating listahan ay yung tinatawag na katarata or cataract. Ang cataract ay yung pamumuti or pag-uulap or pag-uusok ng lens natin. Importante kasi na clear lang dapat or hindi nag-uulap ang lens natin para makapasok yung ilaw ng maayos sa loob ng mata natin at makakita tayo ng malinaw. At pag namuti or nag-ulap yung lens ng mata natin, ang tawag dito ay cataract or katarata. At pag may katarata na ay hindi na makakapasok ng maayos ang ilaw sa loob ng ating mga mata. At hindi nito mafo-focus ng maayos sa retina na magkokos ng paglabo ng paningin at worse ay pagkabulag. Siyempre, ang simptomas nito ay yung pagkalabo ng mata na sasabihin nila, Doc, parang nag-uulap or umuusok yung paningin ko. Pwede rin mahirapan ang paningin nila lalo na sa mga madidilim na lugar. Naka-experience din sila ng mga glares o halos sa mga ilaw at pwede ring maging sensitibo ang mata nila masyado sa ilaw. At yung mga nakikita nilang kulay ay nagiging kupas. Ang pangalawang common na sakit sa mata ay yung tinatawag na refractive error or grado sa mata. Refraction kasi ang tawag sa pagbend ng ilaw sa loob ng ating mata. Pagpasok ng ilaw, magbe-bend ito para mag-focus ito sa retina at makakita tayo ng malinaw. At kung nagka-problema sa pagbend ng ilaw at hindi ito tumama sa retina, ang tawag dito ay refractive error or grado sa mata. Maraming klase ng grado sa mata tulad ng myopia or nearsighted, yung malinaw yung paningin mo sa malapit pero sa malayo malabo na, hyperopia or farsighted, yung malinaw yung paningin mo sa malayo at malabo naman sa malapit. Yung astigmatism na malabo pareho sa malayo at saka sa malapit, at yung presbyopia na pagdating mo ng 40 years old ay mahihirapan ka na sa mga pagbabasa or malalapit na gawain. Nagkakaproblema sa pagtama ng ilaw sa loob ng mata. Yung iba bitin, hindi tumatama sa retina. Yung iba sobra, hindi tumatama sa retina. Or pwedeng maraming punto ang tinatamaan niya sa retina na dapat iisa lamang. Ang mga pwede maramdaman, syempre, paglabo ng mata, pwede sa malayo, pwede sa malapit, pwedeng pareho, no? Pwede rin makaramdam ng pagsakit ng mata or pati ulo ay nadadamay na. Pwede rin makapansin na parang distorted yung nakikitang mga image or mga nakikita sa paningin. Pati yung mga halos ay pwede rin makita or pwede rin masilaw agad. Ang pangatlong sakit na i-discuss natin ay yung glaucoma. Ang problema naman sa glaucoma ay yung parte ng mata na tinatawag na optic nerve. Ang optic nerve ang nagdudugtong ng mata natin, sa likod ng mata natin, papunta sa utak natin. Ito ay parang isang kable na nagsisend ng signal na nadedetect ng retina papunta sa utak natin para ma-process ito ng maayos at makakita tayo ng malinaw. Sa glaucoma kasi ay unti-unting namamatay ang optic nerve. Ang kadalasang may sala ay yung mataas na pressure sa loob ng ating mata na nagkukos ng pagkaipit ng optic nerve at pagkamatay nito. At pag nasira ang optic nerve ay pwede itong mag-cause ng pagkalabo ng mata or mag-lead sa permanenteng pagkabulag. Mapapansin na ang unang nawawala sa glaucoma ay yung peripheral vision or yung gilid na paningin. Ang tawag dito yung parang tunnel vision. Diba sa end of the tunnel parang may makikita ka pero sentro na lang pero ang paligid ay madilim. Ganun ang nakikitang vision ng mga may glaucoma. Pwede makaramdam ng pamumula ng mata, parang mabigat ang pakiramdam ng mata or even masakit or masakit masyado yung mata. Pati yung ulo sumasakit dun sa side ng mata na may glaucoma. Pwede rin yung sobrang pagsilaw sa ilaw at pagsusuka or feeling na nasusuka. Ang pang-apat na common na sakit ng mata ay yung tinatawag na diabetic retinopathy. Ito ay common lalong-lalo na sa mga may sakit na diabetes. Ang diabetic retinopathy ay ang pagkasira ng retina
na makikita sa mga may diabetes, lalo na kung masyadong mataas yung sugar nila or hindi ito kontrolado. Nasabi ko kanina na importante ang retina kasi ito yung parang sensor na magse-sense ng light na i-convert niya into signals para madala ito sa brain at ma-process at makakita tayo ng malinaw. Kaya pag nagkaroon ng damage sa retina, ang tawag dito ay retinopathy. Ang sobrang taas na sugar ay magkukos ng damage sa mga blood vessels or ugat sa retina natin na pwede mag-cause ng napakaraming komplikasyon na pwede mag-lead sa pagkalabo ng mata at pagkabulag. Pwede ka rin makakita ng parang maraming floater sa iyong mata at mga patse-patse na itim na wala ka nang makita sa iyong paningin. Pati yung kulay ng nakikita mo ay apektado din. At ang huling sakit na sinama natin na common din sa mata ay yung tinatawag na age-related macular degeneration or ARMD. From the word itself, age-related meaning makikita ito sa mga nagkakaroon na ng edad, 60 years old pataas, at nagkakaroon ng degeneration or pag-damage ng kanilang macula. Ang macula kasi ay makikita rin sa retina. Ito ang responsable sa sentrong paningin natin. Pag nagka-damage dito ay maaapektuhan ang sentrong paningin natin. Wala tayong makikita or malabo ang sentro kahit normal naman o malinaw yung peripheral vision. Kaya minsan mahihirapan ka makakilala ng tao dahil nakatitig ka sa sentro ng mukha niya na hindi mo makita kahit malinaw yung paligid niya. At pwede rin na yung mga straight line na nakikita mo ay nagiging wavy, nagkukurba or bumabaluktot. Ito yung mga most common causes ng paglabo ng mata or even pagkabulag. Catarata, refractive error, glaucoma, diabetic retinopathy, at age-related macular degeneration. And that's it for today's video. Ngayon, medyo may alam ka na sa mga common causes ng paglabo ng paningin. Ito ay mas i-discuss natin ng isa-isa ng mas detalyado sa mga susunod na videos. Kaya abangan ang susunod nating video about refractive error or grado sa mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions kayo, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video. Bye-bye!